Nagsisimula sa mundo ng aklat na Harold at ang Lila Crayola. Nasa tinig ng nagkukwentong si Crockett Johnson, makikilala natin si Harold, isang batang nakatuklas ng mahiwagang lilang Crayola na kayang buhayin ang lahat ng kanyang iginuguhit. Iginuguhit ni Harold ang mga kaibigan para sa kanyang sarili, sina Moose at Porcupine, at magkasama nilang nililikha at pinalalawak ang kanilang sariling mundo. Habang lumalaki si Harold, lalong yumayabong ang kanyang imahinasyon, at ginugugol niya ang mga araw sa pakikipagsapalaran kasama sina Moose at Porcupine. Isang araw, narinig nila ang tinig ni Johnson na siya ang kanilang lumikha, ngunit naglaho ito ng hindi nagpapaliwanag. Nabagabag si Harold, kaya't napagpasyahan niyang hanapin ang kanyang matandang lalaki ng harapan. Gamit ang kanyang Crayola, gumuhit si Harold ng portal patungo sa tunay na mundo na nagbukas ng daan para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Nag-alinlangan si Moose, ngunit tinulak siya ni Porcupine gamit ang isa sa kanyang mga tinik upang sumunod kay Harold. Sa kasamaang palad, naiwan si Porcupine sandali hanggang sa tuluyang nakasunod siya sa kanila. Harold at Moose ay magkasamang pumasok sa tunay na mundo, kung saan si Moose ay naging tao, bagamat bumabalik siya sa pagiging usa kapag natatakot. Habang sinasamantala ni Harold ang sandali sa tunay na mundo, napansin nila ang isang matandang lalaki, at inakala nilang siya ang hinahanap nila, ngunit natakot sila sa kanya at nagpasya silang lumayo. Upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, iginuhit ni Harold ang isang bisikleta at binigyang buhay ito. Habang sila'y nagbibisikleta, pansamantalang bumalik si Moose sa kanyang anyong usa, na ikinagulat ng isang ina na si Terry at ng kanyang anak na si Mel. Dahil sa pag-iwas ni Terry, naplatan siya ng gulong. Iginuhit naman ni Harold ang isang ekstrang gulong bilang tulong, at dahil sa pasasalamat, inanyayahan sila ni Terry na tumuloy sa kanyang guest house. Samantala, dumating ng huli si Porcupine at nagkaroon ng sarili niyang pakikipagsapalaran. Nakakita siya ng isang bahay na may mga lila na bulaklak, at inakala niyang si Harold ang nag-iwan ng mga palatandaan para sa kanya. Sa maling akala, pinasok niya ang bahay at kumain ng isang cake doon, na nagpatunog ng alarm at ikinagalit ng mga may-ari ng bahay na nagbantang tatawag ng pulis. Inatasan naman sina Detective Silva at Love na imbestigahan ang insidente dahil si Porcupine ay nagtagpo rin sa matandang lalaki na nasalubong ni Harold at Moose. Magkasama sina Harold at Mel buong magdamag dahil pakiramdam ni Mel ay hindi siya bagay sa paaralan at napansin niya na baka may kaparehong espiritu siya kay Harold nang makita niyang gumagamit ito ng Crayola. Si Mel, na may katang-isip kaibigang si Carl, isang kakaibang hybrid na hayop, ay nagkaroon ng koneksyon kay Harold dahil sa kanilang malikhain at mayamang imahinasyon. Ipinakita ni Harold kay Mel ang mahika ng Crayola sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa isang iginuhit ni Mel, isang gagambang langaw. Nagpasya si Mel na tulungan sina Harold at Moose sa paghahanap ng kanilang matandang lalaki sa pamamagitan ng pagpunta sa aklatan. Doon nila nakilala si Gary Nastwick, isang nabigong manunulat ng pantasya na desperadong maibenta ang kanyang serye ng libro na komplikado at mahirap bigkasin. Mayroon si Gary na nakakatakot na pagtingin kay Terry, at ginawang basehan pa si Terry para sa pag-ibig ng kanyang kwento. Matapos mabigo si Gary na tumulong, umalis sina Harold, Moose at Mel, pero nakita ni Gary si Harold na gumagamit ng Crayola upang gumuhit ng eroplano. Nang maunawaan kung sino talaga si Harold, kinuha ni Gary ang kopya ng libro ni Harold at nagsimulang magplano ng mga hakbang. Sina Harold, Moose at Mel ay sabay-sabay na lumilipad sa kalangitan hanggang sa biglang magbago ng anyo si Moose, kaya't napilitan silang lisanin ang eroplano at bumaba gamit ang parachute papunta sa bayan. Pagdating sa lupa, pumunta si Mel sa eskwelahan, kung saan nakaharap niya ang dalawang bully. Sinubukan nilang kunin ang pito na suot ni Mel para kay Carl, kaya't lumaban si Mel, siniko ang isa sa mukha at napadugo ang ilong nito, dahilan para mapunta siya sa opisina ng prinsipal. Kinalaunan, sina Harold at Moose ay sumama kay Terry sa kanyang trabaho sa tindahan, kung saan siya'y nahihirapan sa kanyang masungit na boss na si Prasad. Nang kinailangan ni Terry na umalis upang sunduin si Mel sa eskwelahan, sina Harold at Moose ang nagpatuloy sa kanyang mga gawain, kahit na hindi naman talaga sila nagtatrabaho roon.
Agad silang nainip kaya ginamit ni Harold ang kanyang Crayola para lumikha ng mga bagay tulad ng totoong puma. At naglagay ng ilis sa isang sasakyan barya, kaya't isang bata ang nagsimulang lumipad habang nakabitin ang ina nito sa ibaba, sinusubukang iligtas ang anak. Dahil sa kanilang mga kalokohan, natanggal sa trabaho si Terry. Ngunit mabilis din niyang inamin na hindi naman talaga niya gusto ang trabaho. Sumama si Terry habang naglalakad sila sa bayan. Pagdating nila sa plaza, nagpasiklab si Harold at gumawa ng piano para kay Terry. Hinihikayat siyang tumugtog dahil tumigil siya sa paggawa ng musika mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Nagpatugtog si Terry ng masigla at magandang himig, ngunit sa kabilang banda, nagkakagulo si Porcupine sa isang kainan at hinahabol siya nina Silva at Love. Natagpuan ni Gary sina Harold at Moose at dinala sila sa tabi, malayo kina Terry at Mel. Ipinakita niya sa kanila ang aklat na Harold at ang lila Crayola at ipinakilala ang may akda, si Crockett Johnson. Habang tinatanggap ni Harold ang magandang balita, biglang tumakbo si Porcupine papunta sa kanila ni Harold at Moose. Ang masayang pagtatagpo nila ay mabilis na naputol ng dakmain ni Silva si Porcupine, kaya't nauwi sa pagkakaaresto ng tatlong magkaibigan. Sa paaralan, ikinulong si Mel sa isang aparador ng mga bully. Kinuha niya ang isang piraso ng Crayola na ibinigay sa kanya ni Harold para itago, matapos itong basagin ni Harold. Ginamit niya ito upang iguhit si Carl, na nabuhay mula sa kanyang guhit. Binuksan ni Carl ang aparador, tinakot ang mga bully, at tinulungan si Mel na makalabas. Gumuhit si Porcupine ng isang kotse para makabiyahe sila papunta sa bahay ni Johnson. Sinubukan ni Gary na habulin sila para makuha ang Crayola ni Harold, ngunit nabigo siya. Pagdating nila sa bahay ni Johnson, nakilala nila ang tagapag-alaga na si M.S. Barnaby, na ipinaliwanag na ginawa ng museo ang bahay bilang pag-alay sa mga gawa ni Johnson, na yumauna. Dumating si Terry matapos mahanap si Mel, at sinermunan si Harold sa pakikialam sa kanila at sa pagpalala ng sitwasyon. Matapos umalis si Terry, nakaramdam si Harold ng panghihina ng loob at inisip na walang saysay ang kanyang ginagawa. Sa pagbagsak ng kanyang damdamin, nagsimulang maglaho ang lahat ng kanyang iginuhit, kabilang na sina Moose at Porcupine. Naihiwalay si Harold hanggang matagpuan siyang muli ni Gary. Matapos ang isang pag-uusap, napapapayag ni Gary si Harold na ibigay sa kanya ang Crayola. Sa kapangyarihan ng Crayola, binago ni Gary ang sarili bilang mandirigma mula sa kanyang kwento at ikinulong si Harold sa isang piitan na siya mismo ang lumikha. Dumating si Mel, nararamdamang may kakaiba, ngunit siya rin ay nadakip. Nang makaalis si Gary, inilabas ni Mel ang kanyang piraso ng Crayola at gumuhit ng susi para makatakas. Nagpunta si Gary sa plaza upang gawing totoo ang kanyang mundo, habang si Terry ay sumama upang tulungan iligtas si Mel. Sinubukan ni Harold na labanan si Gary sa pamamagitan ng pagguhit ng mga bagay para sa laban. Ngunit nilunok ni Gary ang kanyang piraso ng Crayola na nagbigay sa kanya ng kakayahang direktang gamitin ang kapangyarihan nito. Tinawag ni Mel si Carl upang bumuga ng apoy at harapin si Gary habang sina Moose at Porcupine ay muling nabuhay. Habang inaalalayan ni Carl si Gary, nag-transform si Moose upang itulak palabas ang Crayola mula sa tiyan ni Gary, inaalis ang kanyang kapangyarihan at winawala ang kanyang mga nilikha. Napansin ni Harold na malungkot si Gary dahil hindi siya tinanggap, kaya't gumuhit siya ng pinto patungo sa isang totoong bersyon ng mundo ng pantasya ni Gary, kumpleto sa isang kopya ni Terry. Nagpasalamat si Gary kay Harold, ngunit sinunog ni Carl ang pinto upang siguraduhin hindi na makakabalik si Gary. Lahat ay bumibisita sa Johnson Museum para tuklasin kung paano nilikha ang mundo ni Harold. Tinanong ni Harold si A.S. Barnaby kung bakit siya ginawa ni Johnson, at dinala siya nito sa isang silid kung saan iniwan ni Johnson ang isang liham para sa kanya na dapat basahin sa tamang panahon. Pinapayuhan siya ng liham na patuloy na maniwala sa sarili at palagin ang kanyang imahinasyon upang magbigay inspirasyon sa ibang mga bata na gawin din ito. Nagpaalam sina Harold, Moose at Porcupine kina Terry at Mel bago bumalik sa kanilang mundo, dala ang mga Crayola sa iba't ibang kulay upang patuloy na lumikha.
Pagkatapos, binisita ng magkakasama ang bahay ni Johnson, na ngayon ay isang museo na nagpapakita ng kanyang mga likhang sining. Matapos basahin ang isang nakakaangat na mensahe mula kay Johnson na nakalaan kay Harold, nagpaalam si Harold at ang kanyang mga kaibigan kay Terry at Mel bago umuwi na may bagong set ng mga Crayola.